Nung mga 2005 nagpunta ako sa Dubai, UAE para magtrabaho na telephone operator sa isang hotel. Bago noon mga 2 years na ako sa call center dito sa Pilipinas. Kakumpisa pa lang ng BPO industry noong time na yun kaya mahirap pang matanggap at okay talaga yung pasweldo lalo na noon. Email support ako, walang calls. Pang umaga yung schedule kaya hindi ako napupuyat. Maganda yung benefits kaya kung tutusin okay na sana ako eh. Pero dahil may kakilala ako na nagsabi na mas malaki daw ang kita sa Dubai, nag-apply ako at sinubukan ko. Early 20s ako noon binata pa ako kaya malakas yung loob ko na sumugal. At natanggap naman ako. Yung offer nila na sweldo, okay naman. Mas mataas lang ng konti sa nakukuha ko dito sa Pilipinas. Pero naisip ko pagdating ko doon na lang ako maghahanap ng ibang trabaho na mas maganda at mas mataas ang offer. Ang problema nung time na yun, hindi pa ganun kadali mag-research sa internet. Kaya naniwala lang ako doon sa sinabi ng agency. At hindi din ako nagtanong masyado tungkol doon sa contract Kasi ewan ko parang excited lang ata akong makaalis ng Pilipinas. Kaya doon ko na nalaman yung totoo nung nandun na ako. Nalaman ko na hindi pala ako basta-basta makakaalis doon sa company na nag-sponsor sa akin kasi may 2-year exclusive contract at may employment bond. Pag nag-resign ako na maaga, kailangan kong bayaran yung bond para makuha ko yung passport ko at hindi ko alam kung hanggang ngayon ganun pa din yung patakaran o applicable ba sa lahat ng kumpanya yon pero ganun dun sa napasukan ko. Yung trabaho, madali lang. Actually, nakakaantok pa nga kadalasan Pero ang problema, 12 hours a day at 6 days a week ang pasok tapos walang paid leaves. Shifting pa at fix yun, walang no choice. At hindi ko naaalala sinabi sa amin yun sa orientation dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, after 3 months ko dun, gusto ko nang umuwi Kaso wala pa akong perang pangbayad ng bond at nahihiya din ako umuwi agad sa Pilipinas. Kaya tiniis ko na lang at nagbakasakali ako na baka makadiskarte pa ako habang nandun. Kaso wala Kaya nung medyo nakaipon na ako ng pamasahe pa uwi at pangbayad ng employment bond na halos katumbas ng isang buwan na sweldo ko, after 1 year and 3 months, nag-resign na agad ako at umuwi na ako ng Pilipinas. Umalis ako na puno ng pangarap at umuwi ako na puno ng pangarap na hindi natupad. Hindi ako umasenso, hindi ako yumaman dun. Umuwi ako, nadala lang yung mga damit ko, konting pasalubong na imported na sabon at shampoo at chocolate at bit-bit yung kwento ng isang taong hindi naging successful. At isa sa mga hindi ko makakalimutan noon ay yung narinig ko sa mga tao sa paligid ko. Tuwing kinukwento ko yung nangyari sa akin at naging experience ko dun sa Dubai, parang nabibitin sila at pag kinukwento ko. Parang hinihintay nila lagi na lagyan ko ng positive spin. At pag wala akong sinabi na pangbawi, sila na mismo yung nagbibigay ng pampalubag loob sa akin. Laging may nagsasabi na, at least magandang experience pa din yan kahit papano o kaya, bata ka pa naman, makakabawi ka pa rin sigurado. At alam kong maganda yung intensyon nila at naiintindihan ko naman siyempre, ayaw naman nila maging masyadong negative or baka lalo akong malungkot dun sa nangyari. At na-appreciate ko yun. Pero hindi ko maiwasang may tanong kahit noon pa na bakit kaya ganun? Bakit kaya obsessed tayong mga tao sa success? Sa tagumpay, sa achievement, sa panalo, sa social media, sa inuman, kahit saan. Parang hindi ka pwedeng magkwento ng failure, ng pagkabigo or yung mga sablay mo sa buhay kung wala kang redemption or walang bawi sa dulo. Kapag nagkwento ka ng ganun, hindi pwedeng doon na matapos yung kwento mo. Kailangan laging maging inspirational journey. Hindi kumpleto yung istorya mo kapag tinapos mo sa failure. Dapat may success pa rin sa huli or at least may natutunan ka. Kasi mawiwirdoan sa iyo yung mga tao kapag sinabi mo na, yun lang, nag-fail ako. Tapos, yun lang, hindi nangyari yung pinlano ko at nagkamali ako. Oo nga, pero anong nangyari after nun? Wala, yun na yun. Hindi, pero di ba natuto ka dun sa experience mo tapos eventually nag-succeed ka, di ba? Hindi, wala. Yun lang. Nag-fail ako, wala na. Napaka-alanganin nung ganong story, mabigat pakinggan. Parang napaka-negative or panira ng mood, di ba? Dapat kasi ang tamang storyline ay yung struggle sa umpisa, failure sa gitna, tapos success sa dulo. Kapag nagtapos sa failure, parang may mali sa kwento or hindi pa kumpleto. Ang tawag nila dyan ay the redemptive narrative. Yung pagkabigo mo, dapat may kahahantungan na maganda. Kasi nakakahiya ikwento pag wala. Parang hindi tapos yung story mo. Dito sa atin sa Pilipinas, makakita ka lang ng kwento na nagtatapos sa trahedya or failure sa mga documentary, sa news. Doon sa mga tungkol sa sobrang mahihirap. Yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, natutulog sa sidewalk, yung mga namamalimos, yung mga content na pang-trigger ng awa. Kapag tungkol sa sobrang kahirapan, doon lang pwede matapos yung kwento sa failure. Doon ka lang may karapatan na maging nega. Kasi pinapakita nila na biktima yung mga tao doon ng sistema, yung sistema ng sobrang kahirapan. Poverty porn, ika nga. Pero pag ikaw yung tipo ng tao na average ang buhay, hindi ka naman sobrang hirap, middle class or working class ka, na nagsusumika pero nabigo ka or nag-fail ka,
Kailangan i-justify mo na at least may natutunan ako para hindi ka magmukhang kawawa or loser. At hindi pwedeng magtapos sa failure yung kwento mo. Kailangan mong ayusin yung ending ng storya mo. Actually, wag mo nang ikwento kung wala ka pang happy ending. Walang interesado. Balikan mo na lang kami kapag sobrang yaman mo na o kaya pag sikat ka na o milyonaryo o bilyonaryo ka na. Kasi doon lang magkakaroon ng kwenta yung experience mo. Success porn, kumbaga. Yung pagiging obsessed or addicted natin sa success. Hindi valid ang failure story pag hindi pa siya nagiging success story kinalaunan. Yung failure dapat chapter lang. Hindi pwedeng yun yung ending. Pero bakit kaya ganun, no? At bakit kaya umabot tayo sa ganitong punto na naging requirement sa bawat kwento ng pagkabigo yung success eventually? Well, nung panahon daw ng mga hunter-gatherers, ng mga sinaunang tao sa maraming parte ng mundo at kahit dito sa Pilipinas, panahon ng mga Aita sa Luzon, yung mga Batak sa Palawan at mga Mamanwa sa Mindanao. Iba yung konsepto nila ng success. Yung success sa kanila, hindi sa kada tao. Yung tagumpay ay para sa pangkalahatan. Hindi nakadepende sa dami ng likes or kung gaano kataas yung sahod mo sa kumpanya. Ang success sa kanila ay survival ng buong grupo. Yung pagkain, sinishare sa buong tribo. Pag may nakahuli ng baboy ramo, hindi nila iniisip na, naku ayos, ibibenta ko to ng mahal para tumubo ako ng malaki at yumaman ako. Hindi ganon. Mas importante sa kanila yung mapakain yung lahat kasi bukas baka siya naman yung walang mahuli, okay lang kasi siya naman yung bibigyan ng ibang makakahuli. Ang sukatan ng success noon ay simple pero may lalim din. Ang importante, nakakasurvive ba ng maayos yung tribo natin at nakakatulong ka ba sa komunidad? Yung mataas na tao sa lipunan nila ay yung maraming ambag, yung magaling mangaso or maghunt, yung marunong manggamot at yung maraming kaalaman at experience sa buhay. So, mas importante sa kanila yung reputasyon at kontribusyon ng isang tao sa tribo. Kaya hindi mo kailangan gawing #inspiring yung kwento mo. Kailangan mo lang mabuhay at makatulong. Tapos, pagdating daw ng agricultural revolution mga 10 to 12,000 years ago, nung natuto na tayong magsaka or mag-farming, doon pumasok yung idea ng private property at mas naging permanente na yung tirahan ng mga tao. Dati kasi palipat-lipat yung mga tribo depende kung saan may mas maraming pagkain na makukuha. Doon sila. Tapos lilipat sa iba kapag naubos na. Pero nung agriculture age, nakakapagtanim na yung mga tao ng sobrang dami kumpara sa kaya nilang kainin sa isang araw. At kapag may sobra or surplus, meron ka na ngayong kailangang itago, bantayan at kontrolin. Kaya naman, mas kinailangan yung mga malakihang storage or yung imbakan. Kinailangan na ng mga bodega. At doon lalo pumasok yung idea ng ownership or yung pagmamay-ari ng private property. At kalaunan, inequality or yung hindi pagkakapantay-pantay ng katayuan ng mga tao sa lipunan. Dati kasi yung lupa or yung lupain parang hangin. Nandyan lang para sa lahat, walang may-ari. Pero dahil nga mas marami nang naaani dahil sa farming, meron ng sobra. So kailangan ng pag-usapan kung sino yung nagmamay-ari ng lupa para malaman kung sino yung may-ari ng mga tanim doon, sino yung may-ari ng hayop, sino nagmamay-ari ng bodega na imbakan ng pagkain at sinong nagbabantay lahat nun. Kasi yung nakaimbak na pagkain, kailangan din ng proteksyon sa peste, sa ulan at sa ibang tao na pwedeng magnakaw. At doon unti-unting nabuo yung hierarchy or yung iba't ibang estado ng tao sa lipunan. Nagkaroon na ng mga taong mas meron at mga taong wala masyado. At kung ikaw yung nandun sa wala masyado, kailangan mo sumunod at magpailalim dun sa may-ari ng lupa at yung may hawak ng stock ng pagkain para hindi ka magutom. So nagkaroon na ng mga may-ari versus sa mga trabahador nila na ang tawag noon ay mga alipin. Sila yung mga naging taga-tanim dun sa mga lupain at naging taga-bantay ng mga bodega. So kung sino may hawak ng mga lupain, sino yung maraming trabahador at maraming imbak na sobra, sila yung mga humawak ng kapangyarihan or power. At dyan na rin nagsimula yung mga institusyon, pati yung mga pag-aari ng mga pinapamana or yung mga pinapasa sa kamag-anak, kasama na din yung mga religion at yung mga sinaunang gobyerno. Kumalat na din yung pagkakaroon ng hari at reyna, pati yung mga elitista, mga trabahador or slaves or alipin. So ayun na yung parang naging sinaunang tradisyon ng success porn dun sa mga naging hari at elitista. Kasama na din yung mga naging bayani sa mga giyera nila. Pati yung mga taong may mataas na pwesto sa kaharian noon. Sila yung mga sinaunang naging basihan ng success. At pagdating naman ng Industrial Revolution, mas lalong lumala yung obsession natin sa success. Kasi yung mga ordinaryong tao, naging parte na lang sila ng malaking makina ng industriya. Ang success ay naging depende sa productivity mo bilang tao. Ilang tela yung natatahi mo, gaano ka kabilis pumukpok ng bakal, gaano ka kasipag at kabilis mag-produce. Pumasok yung idea ng meritocracy na tinatawag. Yung konsepto na kung masipag ka, yayaman ka. At kung hindi ka umaasenso, ay kasalanan mo. Magsumikap ka kasi. Yung mga mayayaman, deserving sila kasi magaling at masipag sila. Ikaw mahirap ka kasi tamad ka. At totoo naman yun, may parte talaga yung sipag.
Pero naging paraan din yun para i-justify yung sistema or sitwasyon na may mga mahihirap at mayayaman na nagsimula 10,000 years ago pa, bago ka pa pinanganak. Para bang kaya natin kontrolin lahat ng factor sa pag-asenso sa buhay, hindi lang natin ginagawa kasi tamad tayo. Pero lilinawin ko lang na yung history na yan na binanggit ko, hindi biglaan yan. Hundreds of years ang inabot at iba't iba din yung naging progreso at pangyayari sa iba't ibang parte ng mundo. Pinaikli at pinasimple ko lang para sa video na to. Pero yun nga, yung modernong idea natin ng success porn nanggaling sa industrial age at sa sistema ng kapitalismo. At sa panahon ng internet ngayon, mas lumawak lalo dahil sa mass media, sa radyo, sa TV, print, at social media. Kaya siguro kung may sinuunang tao na magta-time travel papunta sa panahon natin ngayon at makikita niya yung obsession natin sa success, tapos i-explain mo sa kanya at somehow magkaintindihan kayo. Siguro sign language. Pero 'di ba, baka malito yung ninuno natin pag pinakita mo sa kanya yung mga multimillionaires at mga billionaires na tinitingala natin ngayon. Sa kanila kasi hindi idol yung taong hoarder or yung nag-iimbak ng sobra-sobra. Kasi ang ibig sabihin ng success sa mga ninuno natin ay yung lahat ng tao sa lipunan ay nakakakain at nabubuhay ng maayos. Hindi yung iilang tao lang na nagmamay-ari at nag-iimbak ng lahat ng resources para lang sa kanila. Pero hindi ko naman sinasabi na mali yung buong sistema or mali yung nangyari sa mundo. Hindi ko din sinasabi na bumalik ulit lahat tayo sa bundok at maging hunter-gatherer ulit tayo. Hindi naman kasi puro masama lang yung naidulot ng pagka-obsess natin sa success. Kasi dahil sa kagustuhan natin umangat, merong mga taong nakagawa ng paraan, nakaimbento ng mga gamot, ng mga bagong teknolohiya at mga bagay na nagpadali sa buhay ng maraming tao. Yung idea na pwede kang umasenso ay totoong nag-motivate sa maraming tao na magsumikap, mag-aral at magnegosyo at gumawa ng mga bagay na nakakatulong sa iba, na naibenta nila at yun yung ikinayaman nila. At may magandang epekto din sa isip ng karamihan ng tao yung pagiging obsessed natin sa success. Kasi pwede ka dyan makahanap ng lakas, pwede magbigay ng meaning or ng saysay kahit gaano kahirap yung sitwasyon. Na sa bawat problema may pwedeng gawin, na hindi permanenteng sitwasyon ng buhay, na pwede kang makabangon at makaangat. At may aral na pwedeng matutunan sa bawat pagkakamali. At yung mga aral na yun, pwedeng makatulong sa iba na maiwasan din nila yung parehong lubak na yon para hindi na rin sila madapa doon. So totoo naman na merong mga klase ng failure or pagkabigo na pwedeng gawing oportunidad. Pero ang realidad kasi ay hindi lahat ng failure ay nagiging success at hindi rin lahat ng tao ay nakakabawi. At tingin ko ito yung nagiging problema sa sobrang pagka-obsess natin sa success. Kasi pag ginawa nating requirement na dapat may panalo or may success na dapat may happy ending sa dulo ng lahat ng kwento, parang sinasabi na rin natin na ang isang tao walang kwenta hanggat hindi siya nagtatagumpay. Na yung value or yung katayuan mo bilang tao nakabase lang sa resulta ng buhay mo. Okay yung effort mo pero kung hindi mo pa ikinakayaman yan, no reaction ng karamihan. Nakakabilib yung pinagdaanan mo pero kung hindi ka naman sobrang sikat o wala ka namang maraming fans, average pa din yan. Yung sukatan ng pagkatao nagiging paramihan ng followers, ng dami ng pera sa bangko, ng dami ng luxury items na meron ng isang tao. At kapag ganun yung mindset ng lipunan, maraming tao ang napipilitang magpanggap na fini-fake yung pagiging successful, na nagpe-flex ng kahit hindi naman totoo, na nagpo-post ng highlight lang nila sa buhay para lang magmukhang nasa dulo na sila ng kwento. Kahit sa totoo lang, hirap pa din. At mas masama, sa sobrang obsessed natin sa success, may mga taong willing gumawa ng hindi maganda, na willing magnakaw or mangloko ng kapwa para lang magkaroon ng sobra-sobra. Kasi marami sa atin takot masisi, takot ma-judge. Pag hindi ka nga naman nag-succeed, pag hindi ka yumaman, kulang ka kasi sa diskarte or tamad ka kasi. Minsan nakakalimutan ng marami sa atin na hindi pantay-pantay ang starting line at mga barahan natin sa buhay. At hindi natin kontrolado ang lahat ng mga bagay. Kaya hindi lahat ng nadadapa ay walang diskarte o tamad. Yung iba, talagang mabato lang yung kalsadang binigay sa kanila ng buhay. Kaya minsan yung pagka-addict natin sa success, yung pagiging obsessed natin sa tagumpay na dapat nagbibigay ng inspirasyon, nangyayari, nagiging source ng sobrang pressure. Kasi parang walang finish line ng success Kapag feeling mo nakakota ka na, wait, there's more, dapat makadoble ka sa susunod. At pag nakadoble ka na, sa susunod, dapat makatriple ka na. Pero hindi ko sinasabi na hindi ko gusto ng mas maraming pera. Gusto ko din yan. Gusto ko din ng masecure yung sarili ko at yung pamilya ko financially. At gusto ko din ng magagandang bagay at mas maraming masasarap na experiences sa buhay. At syempre, freedom na magawa yung mga gusto ko. Pero napansin ko, parang walang katapusan And sa kada tingin kung may ma-achieve ako, laging may isasampal sa mukha ko yung motivational speaker sa internet na mas successful sa akin. Parang ganito may bahay ka na. O ito, may mansyon na may swimming pool.
Tapos, may mansyon ka na. O ito, may mansyon, 3. May rest house pa sa ibang bansa. O kaya, fully paid na yung kotse mo. Eto may 10 kotse, luxury cars pa. May luxury car ka na. Eto may private jet. Na-promote ka na manager sa trabaho. Eto 22 years old pa lang, CEO na ng kumpanya. CEO ka na din. Eto may-ari ng sarili niyang kumpanya, 5 pa. Alam niyo yung ganung pakiramdam? Kailan magiging enough yung success? Kailan ba magiging okay na yung mga achievements ng isang tao? Parang never ending yung comparison, no? Laging may mas angat sa'yo. Laging may mas marami sa'yo. Laging may mas ahead sa'yo. Na kahit parang okay ka na, parang kulang pa din. Ito, share ko lang. Narinig nyo na siguro ng iba sa inyo yung kwento na to tungkol sa mayamang CEO na nagbakasyon sa isang probinsya sa tabi ng dagat. Isang umaga, nakakita siya ng mangingisda na kakadaong lang. Konti lang yung nahuli ng mangingisda pero malalaki naman yung huli. Tapos nagtanong yung CEO, sabi niya, "Ang gaganda ng huli mo, kuya. Gaano katagal bago mo nahuli lahat yan?" Tapos sumagot yung mangingisda, "Saglit lang sir, mga ilang oras lang. Okay na to, pangkain namin ng pamilya ko tapos yung sobra binebenta ko." Sumagot uli yung CEO, "Okay. Bakit hindi mo subukan magtagal pa sa dagat kuya para mas marami ka pang mahuli?" Tapos sumagot uli yung mangingisda na nakangiti lang, sabi niya, "Nako, okay na sa amin to sir. Pag-uwi ko kasi maglalaro pa kami ng mga anak ko tapos iidlip kami ng konti sa hapon. Tapos sa gabi naman magkakantahan kami ng mga kaibigan ko sa baryo habang nagiinom ng konti." Tapos na-trigger yung hustle mindset nung CEO. Sabi niya, "Nako kuya, tutulungan kita. Bibigyan kita ng business advice. May MBA ako at CEO ako ng kumpanya. Suggestion ko sa'yo, dagdagan mo pa yung oras mo sa dagat para mas marami ka pang mahuli at mas marami kang kitain. Tapos pag may ekstrang pera ka na, bumili ka na ng mas malaking bangka at kumuha ka na ng mga tauhan. Tapos imbis na sa palengke, benta mo na direkta sa factory yung mga mahuhuli mo. Tapos pag kumita ka na lalo ng mas malaki, kumuha ka na ng mas maraming tauhan at bumili ka na ng sarili mong barko. Tapos ikaw na rin yung magtayo ng sarili mong planta. Tapos lumipat ka na sa Maynila, mas marami kang magiging kliyente doon. At kalaunan, pwede kang maging international exporter at baka makarating ka pa sa US o sa Europe. Pwede kang maging milyonaryo o baka bilyonaryo pa pag nagkataon." Ba? Parang okay yan, sir ah. Mga gano'n naman kaya katagal bago ko maabot yan? Siguro bigyan mo ng mga 10 to 20 years. Tapos anong mangyayari pagkatapos po nun? Di pag mayaman ka na, pwede ka na mag-retire at mag-relax. Bumili ka ng bahay sa tabi ng dagat at mag-spend ka ng time sa pamilya mo. Matulog ka ng mahimbing at gawin mo yung lahat ng gusto mo. Tapos napangiti lang yung mangingisda at sabi niya, "Okay sana sir pero yan na po kasing ginagawa ko ngayon eh." Sa tingin ko yung point ng storya na yan ay yung idea na bakit kailangan mong dumaan sa 20 taon na stress para lang makuha yung buhay na pwede mo naman nang gawin ngayon. Kung ilalagay natin yan sa konteksto ng isang tao na nagtatrabaho sa corporate world, halimbawa, siguro kung may trabaho ka at nasusustentuhan mo naman yung pangangailangan ng pamilya mo at may konting ipon naman kayo at feeling mo may work-life balance ka at hindi ka naman sobrang stress sa ginagawa mo araw-araw, siguro pwedeng maging sapat na yun. At hindi man success yun sa mata ng mundo, siguro ikaw na lang yung mag-adjust ng lente mo ng basihan ng tagumpay. Hindi naman tayo kailangan sumunod sa lahat ng nakikita natin sa social media. Pero baka may magsabi sa inyo dyan na okay nga yung sitwasyon ng mangingisda na yun pero isang aksidente lang or pag may biglang nagkasakit ng malala sa pamilya niya sigurado pagsisisihan niya na wala siyang maraming pera. At totoo din naman yun. Malaki talaga yung maitutulong ng pera pag nagkasakit ka or sino man sa pamilya mo. Kaya importante talaga na may pang-emergency savings tayo. Pero at the end of the day, lahat naman tayo dadating dun Lahat tayo magdi-disappear sa mundo na to at some point. Depende na lang kung kailan at kung anong paraan. At pag dumating tayo sa punto na yon, may isang tanong na mahirap sagutin pero magandang pag-usapan. Sino ba talaga yung magdi-decide kung naging makabuluhan yung buhay ng isang tao? Yung tao ba mismo or yung mga ibang tao sa paligid niya? Paano kung sa sarili niyang pananaw naging masaya naman siya, halimbawa, nabuhay siya ng tahimik, saktuhan pero naging sapat naman, may oras siya sa pamilya at nagawa naman niya yung karamihan ng mga bagay na gusto niya. Pero sa mata ng ibang tao, kulang. Kulang kasi hindi siya yumaman. Wala siyang malaking pangalan, wala siyang success story na pang #inspiring sa social media. Hindi ba, ibig bang sabihin nun, hindi naging makabuluhan yung buhay niya?
Or baka naman nasanay na lang talaga tayo na binabase natin yung saysay ng buhay ng isang tao sa opinyon ng madla. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot pero eto last na lang. Merong nag-viral noong 2016 na post na galing sa isang sikat na professor sa isang malaking university sa Amerika. Matalino siya at sa mata ng maraming tao successful siyang tao. Pero isang araw nag-post siya ng tinawag niyang CV of failures or parang resume ng mga sablay sa buhay na imbis na mga awards or mga achievements niya, nilista niya doon yung lahat ng trabaho na hindi siya natanggap, lahat ng scholarships na na-reject siya at lahat ng mga projects niya na pumalpak. At sabi niya, ginawa niya daw yun kasi madalas nakikita lang natin sa ibang tao yung mga highlight reel nila, lalo na sa social media, yung mga panalo lang. Pero yung mga talo, madalas hindi natin nakikita. Yung mga hindi natuloy, yung mga hindi pumasa, yung mga panahon na nagdududa sa sarili at mga pagkabigo. Madalas nagiging invisible yung mga yun. At dahil sa ginawa niya, libu-libong tao ay nagpasalamat sa kanya. Sabi nila, gumaan daw yung loob nila kasi naramdaman nila na hindi pala sila nag-iisa. At naisip ko nga din kung gagawa ako ng resume ng mga failures ko sa buhay, nako, mahaba-habang resume yun sigurado. Kasi yung pinapanood nyo ngayon ay isang tao na maraming koleksyon ng mga pagkakamali at sablay sa buhay. Pero nandito pa rin ako, nagpapatuloy. Patuloy na nagkakamali at sumasablay. At okay lang yun. At yun na yun. Okay lang na yun na yun. Hindi na kailangan lagyan ng positive spin. Hindi na kailangan ng silver lining or pampalubag loob. Bakit hindi na lang natin tanggapin na may mga pangarap na hindi natutupad? Na may mga pagsubok na hindi nauuwi sa tagumpay? Na may mga kwentong hindi na kailangan piliting maging inspirational? At siguro sa sobrang takot nating magmukhang talunan, nakakalimutan na natin na isa sa pinakamahirap na bagay sa mundo ay hindi yung failure, kundi yung tanggapin yung katotohanan na at realidad na minsan hindi tayo laging bida sa sarili nating kwento. At sa mundo natin na puno ng walang katapusang pag-level up, baka yung tunay na success ay hindi yung maabot mo yung pinakamataas na level. Baka yung success talaga yung pag naabot mo na yung punto na kaya mo nang sabihin sa sarili mo na sapat na, okay na to. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, meron pa akong mga ibang videos about mga experiences sa buhay, trabaho, success at failure, tungkol sa pera, technology, travel at kung ano-ano pa. Punta ka lang sa channel ko kung gusto mong mag-relax at makinig ng mahabang kwento na may sense paminsan-minsan.